Gawaing bahay ba kamo? Dapat all equal. Tugon sa panahon ng sakuna? Dapat all equal. Sa kabuhayan at ekonomiya? Abay, dapat all equal. Dahil sa Oxfam, bawat isa ay mahalaga. Sa Oxfam, dapat all equal. Alamin kung paano natin maabot ang patas na bukas para sa lahat sa usapang tatalakay hindi lamang sa ating kaunlaran, kundi maging ang ating mga karapatan, kasarian, kapayapaan at ang kapaligiran. Tutukan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Makinig! Alright, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ay July 26, 2023 at ito po ang aming ika-24 na episode ng Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Ang aming programa po tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 ng hapon. Naku po, medyo special po itong araw na ito dahil ito po din yung ating ikalawang taong anibersaryo na rin dito sa ating programa. Ako po pala ang inyong host, April Abelio Bulanadi, at para sa episode po na ito ay mapalad po tayo dahil makakasama po natin ang isa rin po sa aking kasama sa Oxfam Pilipinas na si Kenneth Hizon. Hello April, magandang hapon sa ating lahat. Happy second anniversary pa lang. Hello po, ako si Kenneth, isang campaign officer ng Regional Just Energy Transition mula sa Oxfam Pilipinas. No? Para po sa ating mga tagapakinig, ang Oxfam Pilipinas ay isang non-governmental organization na nasa mahigit 90 na iba't ibang mga bansa. Dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa 35 taon na nakasama ng ating mga kababayan na pinakamahihirap at naaapektuhan ng mga kalamidad. Oo, nako, magandang araw sa iyo, Kenneth, no? Actually, hindi masyadong maganda yung araw, medyo maulan, no? At talaga namang napapanahon yung ating topic, no, para sa araw na ito, lalo pa at binabantayan natin ngayon itong si Bagyong Egay na kasalukuyan ay tumatawid po dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Ayan, no, base nga rin po dito sa ulat ng Pag-asa, no, magbigay lang ako ng kaunting update, no, Kenneth. Itong si Bagyong Egay ay kasalukuyang tumatawid po dito po sa may baybayin po ng Kalayan dito po sa may Cagayan. No, medyo malakas itong bagyong ito dahil nasa 240 kilometers per hour yung bugso, no, at yung hangin ay nasa 175 kilometers per hour. Nakataas na rin po yung signal number 4 lalo na po dito sa may bandang Cagayan at may signal number 3 din po dito sa may Batanes at signal number 2 sa ilapang pong bahagi ng Luzon. Ayan, so pinapaalalahanan po sana natin yung ating mga kababayan dun po sa mga lugar na yan, dito po sa may hilagang bahagi ng Luzon na mag-iingat po sana tayong lahat. Okay, so partner Kenneth, no, ngayong buwan ay actually pinagdiriwang natin yung National Disaster Resilience Month. No, at alam naman natin na kung gaano kabulnerable ang Pilipinas sa mga epekto ng climate change, gaya na lamang nitong bagyong nararanasan natin ngayon. Kaya naman mahalaga, no, na maging doble handa talaga tayo, no, Kenneth? Tama ka dyan, April, no? Lalo na mahalaga na malaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung disaster preparedness o paano ba tayo magiging handa sa kaharap, no, ng mga sakuna. Kaya naman tayo dito sa Oxfam, katuwang ng ating mga partner organizations ay patuloy ang pagpapaigting ng kahalagahan ng paghahanda, lalo na sa mga komunidad na pinakamahihirap at madalas naapektuhan ng mga kalamidad. Isa, no, sa mga programang ito na ipinatutupad natin ay ang tinatawag na anticipatory action, kung saan ay imbis na magbigay ng ayuda matapos ang pagtama ng isang bagyo ay sinusulong natin ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga komunidad na maghanda at rumesponde sa mga kalamidad at pamimigay ng pre-disaster cash gamit ang mga digital wallets. Oo, na dahil dyan, no, partner, na ipapakilala ko na yung ating unang guest para sa araw na ito, no, na ikukwento sa atin, no, kung paano nga ba ito nakatulong, no, itong anticipatory action, no, para maibsan yung epekto ng mga kalamidad. Nako, itong ating unang guest para sa araw po na ito, nako, matagal ko nang kilala ito, no, Kenneth, actually, isa to sa mga batikal at hinahangaan natin
pagdating di lamang sa humanitarian response pero mas lalo na pagdating sa disaster risk reduction. So siya po ay ang Executive Director ng People's Disaster Risk Reduction Network or PDRRN. Ito po ang partner ng Oxfam. Samahan po tayo no ni Kuya Esteban or Kuya Bong Masagka. Ayan. Magandang araw sa iyo, Kuya Bong. Yes, magandang hapon sa iyo, April at Kenneth. Kailan nga nagkita kami ni Kenneth sa activity. At magandang hapon sa mga nakikinig dito sa programang ito. Nako, Kuya Bong, maraming salamat ulit no, sa oras na iyong ibinigay para sa programa. Kahit alam ko medyo busy tayo ngayon dito sa pag-monitor nga nitong papasok no, na bagyo dito sa ilang bahagi ng bansa natin ngayon. So, kamustahin kita, Kuya Bong, no? Kamusta po kayo at yung mga komunidad natin dito sa May Luzon kung saan bumabagtas ngayon si Bagyong Egay? Simula noong isang araw pa bago ito dumating ang Bagyong Egay ay nakamonitor na tayo at hanggang kahapon at kanina may kaugnayan tayo o kaugnayan natin yung ilang leader sa Cagayan, ang mga miyembro ng PDRRMC, ganun din yung ilang lokal na pamahalaan ng Bagao. At sa kasalukuyan, ang binabanggit nilang epekto ay yung malakas na hangin. Actually, ang isang malaking binabanggit na problema ay yung mga mais na nakatatanim pa lamang. Alam niyo naman, ang Cagayan ay ang major crops nila ay mais, no? At yan ay isa sa inaasahan ng ating mga kababayan. At sa huling report, ang isang malaking tama ng bagyo ay yung mga maliban sa hangin, syempre yung nasa coastal areas ng Santa Ana, Apari, no? Doon banda ang malaking impact sa ngayon. Alright. Salamat sa update na yan, Kuya Bong. No? Sana hindi naman maging ganun kalala yung epekto nitong Bagyong Egay at sana makabangon ng mabilis yung mga kababayan natin na nasalanta na yung kanilang mga maisan. Sige, partner, yung ating susunod na tanong para kay Kuya Bong. Miss April. Hi Kuya Bong, no? Kadugsong dun sa pagtatalakayan natin tungkol dun sa pagbabantay ng bagyo, no? Kasama po rito, ano po ba yung nabanggit kanina, no? Yung anticipatory action, Kuya Bong. Ano po ba 'yan? Sa katunayan, ang anticipation o binigyan lang ng magandang pangalan. Ginagawa na yan ng karaniwang tao, ng gobyerno, ng komunidad, mga bagay o hakbang kung ikaw ay naharap sa panganib. No? Ang ibig sabihin, pag ikaw ay threatened na, ay dapat may mahalaga o immediate na action kang ginagawa. At yan ay sa totoong buhay ay, sabi ko nga, ginagawa yan natin. Bagamat kailangan talagang paigtingin ito, kailangan bigyan ng halaga, bigyan ng oras, i-mainstream at lagyan ng resources, lalo na ang ating kaysa hintayin natin ang impact o pagdating halimbawa ng bagyo bago gumawa ng katulad niyan, importante dito yung forecast, no? Tamang mula sa mga modelo ng science tulad ng Pag-asa o ibang science agency ay importante itong na ikokonsidera. Ganun din yung mga palatandaan na nasa panganib ka sa actual na kinakaharap ng komunidad. At ang dalawang yan ay importante. Actual na nangyayari at yung forecast mula sa maraming Kenneth na mga hakbang, no? Tulad nga nabanggit mo na kanina. Kung ikaw ay nasa danger, bigyan kita ng cash para di ba? Para gamitin mo 'yon. Sakaling sa kailangan mo, sakaling dumating yung bagyo, nakabili ka na ng mga gamit o anumang kulang para harapin mo o umangkop ka doon sa pagdating ng bagyo. Lalo dito sa Cagayan, yung importansya din ng
kagyatan o bago dumating ang bagyo ay kung pwede nang i-harvest yung mga tanim, ay baka pwedeng i-harvest na. O kaya pwede kang pumunta sa mas ligtas na lugar. O kaya pwede kang mag-imbak na ng tubig. No? So maraming paraan na anticipation o yung sinasabing anticipatory action. Actually, maraming term. Mayroong tinatawag na early warning, early action. Yung iba naman, forecast-based financing. So lahat yan, ginagawa bago dumating yung ini-expect mong disaster event. Okay, sige. Opo, Kuya Bong, ipagpapatuloy po natin ang usapang yan mamaya, no? Pero sa ngayon, no, tayo po muna ay magko-commercial break. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayo aalis. Dapat all equal ng Oxfam. Damay. from communications and conversations with community members, more than 3 times, no, ang flooding in a year time, no. Mas harsher ang effect ng flooding in Cotabato City compared before. Though they are very much exposed to flooding, yung extent ng damage ay hindi masyadong alam ng mga tao. At the time of emergencies like flooding, kung kailang may kalamidad, kailang walang pera. Gusto naman din nila maghanda, kaya lang wala silang financial resources. So those are 2 key information that really push us to support communities and find solutions with them. We talk to our private sector partner, Paymaya, and explore solutions. How can we able to reach the most vulnerable flood-prone communities in Tomontaka, immediately reached by cash assistance, even before the height of a flooding. The second, paano natin masabi agad sa mga tao yung extent ng isang flooding. How many days will this flooding entail? At ilang pamilya ang maapektuhan? Gaano kataas ang baha? Those information can now be forecasted so that families can be able to prepare for the incoming flood. Malaking naitulong din sa amin, at least na prepare na namin yung sarili namin kung halimbawa may mga bagyo. Maano na namin yung kung anong itinuro nila sa amin, anong gawin namin. Napakalaking bagay na yan para sa amin. Yung sa pangailangan namin sa bahay, then sa pangailangan para sa mga anak namin, sa pagkain, at tapos yung sa mga medicines, then yung at least makasave din kami na yung pang may matira rin sa amin. Sa loob ng halos 2 taon ng SUPA project, meron na tayong lampas 1,000 na pamilya na tulungan sa Tomontaka with different preemptive and anticipatory actions. Nagkaroon din ng 2 flood activation ang proyekto kung saan malapit na din sa 2,000 pamilya ang natulungan ng preemptive cash assistance. Sa phase 2 ng project, nakipagtulungan na tayo sa LGU ng Cotabato at official ng mga flood-prone barangays na institutionalize ang anticipatory action na naging very successful sa SUPA Phase 1. We are hoping na ma-align ito sa kanilang programs and policies at kung mga nagawa noong Phase 1 ay mas mapalakas pa. Ang LGU na ang magiging lead actor nito to increase her capacity at para ma-sustain ang anticipatory action to promote resiliency.
Alright, no? Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Nako, inaanyayahan po namin yung ating mga tagapakinig, no? At nanonood dito sa ating Facebook Live na magpadala ng kanilang mga comments, no? At mga mensahe o kahit pagbate, no? Dito sa ating Veritas Hotline 0918-837-4827 or dito po sa ating Facebook Live comments. Ayan, so kasama pa rin po natin, no? Ang ating bisita para sa araw na ito, si Kuya Bong Masagka, ang Executive Director ng People's Disaster Risk Reduction Network. Ayan, Kuya Bong, no, welcome back to you. So, kanina po, no, in-explain niyo po sa ating mga tagapakinig, no, yung anticipatory action. So, gusto po sana namin itanong naman sa iyo, no, ano po yung kaibahan ng anticipatory action na ginagawa po natin ng Oxfam Pilipinas kasama po ng PDRRN mula po dun sa ibang ginagawa po ng mga iba pa po mga organisasyon at mga ahensya ng gobyerno? Yes. Una siguro, April at Kenneth, ito ang AA ay gusto kong i-stress na parte ito ng kabuuang disaster risk reduction and management work. At nabanggit ko nga kanina na ito ay ginagawa prior to ang impact. Ang kaibahan siguro ng ating ginagawa, una, mataas yung ating paniniwala na dapat ito ay palakasin, no, na ang local leadership. Kaya ang ating ginagawa, ang ating modelo sa AA ay pagpapalakas mismo ng pamahalaan, lalo ng ating partner local government units. Kaya ito ay dapat embed, no, doon sa kanilang sistema. Pangalawa, yung collaboration ng science at sa ating project in the past, yung science agency like yung Global Parametrics, yung Manila Observatory, yung Pag-asa ay katulong natin dito. Yung private sector, lalo na ating partner ng Maya, siyang ating partner doon sa paggamit ng ating ng kanilang platform sa digital cash transfer. Ganon din yung mga MIMOs, yung mga money in, money out, no, na kinukuhanan ng pera o kaya mga partner din naman natin mga suppliers. Ang local government units, no, nabanggit ko na kanina, mas palakasin yon. At syempre yung community. At yung community na mula nung ginawa ang modelong ito sa AA ay kabahagi na sila mula nung nag-agree sa index o yung pag-agree sa parameters, ano ang gagamitin, na hindi lamang dapat science, kundi malaking bahagi ang participation ng community mula sa history ng mga disaster na naganap sa kanilang buhay. Importante yung mga signs o mga indicators na yon na i-consider doon sa pagbubuo ng index at protocol sa pagdi-decide kung mag-activate nga o hindi ang AA, no? Kasi tandaan nyo, once na nag-activate ang anticipatory action, no, like ikaw ay magbibigay ng cash base sa forecast, di ba? Forecast lang. So ang forecast ay pwedeng magbago. So importante 'yon na yung accuracy, no? At yung tulong mo ay dapat napupunta sa talagang nararapat, no? Na kapag nag-advise, nag-warning, bawal ng pumalaot, bawal, di ba? Mga ganon. Hindi ka na makakapangisda. Yun ang mga tao o pamilya na talagang nadidisrupt yung kabuhayan na siyang pangunahin natin binibigyan ng tulong. Lalo na dito sa anticipatory action dahil pag binigay mo na ang tulong, paano kung hindi naman bumalik, kundi lumihis yung bagyo at hindi tumabot. So, yun yung binabanggit natin na parang no regret principle. Kaya dapat yung pagpili ay nasa tama, no? Yun yung parang siguro highlight. At syempre, ito ay naka-align, no, sa buong national program. Ang pagpo-promote natin ng cash transfer at bilang tulong ay within doon sa financial inclusion program ng ating pamahalaan, no? Na maging accessible ang lahat ng financial services, no, at products and services. Ganun din sa ngayon sinusubukan nating gamitin ang insurance, no, bilang AA, no. Hindi pa nabubuo pero iyon ang ating
bithiin ng ating partnership, kaya tayo nagpag-partner sa ibang mga private sector. Ayun, yun siguro ang ilang highlight. Ano ang kaibahan ng program na ito? Kuya Bong, no, nabanggit mo kanina, no, yung ilang mga trabaho o rules ng local government unit, pati na rin ng national government. Siguro doon naman po ako sa ganong pagtingin. No? Gaano po ba kahalaga ang papel ng gobyerno pagdating sa pagpapatupad ng anticipatory action dito sa ating bansa? Mahalaga kasi unang-una pa lang, yun ay kanilang obligation bilang nasa pamahalaan. No? At yan ay kanilang dapat sagawa. Anumang mga bagay tulad ng anticipatory action na magtitiyak sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang pamayanan. Kabilang banda, tayo bilang pamayanan ay may responsibilidad din na gawin ang ating mga ambag, mag-contribute doon sa anumang mga gagawang plano natin. Anyway, dahil nasa kanyang resources, no, lalo na bilang obligasyon sa kanyang resources, maayos yung ating programa. Sa totoo lang, may Republic Act 10121 o yung BRRM code natin, may mga plano, lahat yan ay andyan. Kaya lang minsan nag-iiba ng priority, no? Totoo yon, dapat context specific din ang mga pagpaplano. At ang gobyerno dapat ang nagtitake lead, no? Kasi sabi ko nga, siya dapat ang nagbabaston sa lahat. Kaya lang, yun na nga, dapat isaayos yung proseso. Mula sa prinsipyo na, di ba, ang tawag ngayon, may tawag tayo ngayon na all of society approach. No? So, lahat ng sektor, lahat ng entity ay dapat may ambag. At yun ay nasa dapat iisa ang ating appreciation at understanding sa situation, iisa. Alam natin ano ang priority, alam natin ano ang mga estratehiya at ano ang direksyon, no? Yun ay mahalagang proseso at dapat hindi shortcut, no? At doon tayo tingin ko makakatulong dahil hindi naman alam lahat 'yan ng mga nanunungkulan, no? Masigit na nakakaalam yung alam mo na yung nasa komunidad, no? Yung mga nanay na siyang nag-aasikaso ng pamilya, yung araw-araw na kinakaharap ang konkreto at practical na sitwasyon. Yun ang take the lead na bilang pamahalaan. Okay. Mm-hmm. Kuya Bong, base po sa inyong naging experience, no, sa pagpapatupad nga nitong anticipatory action, ano po yung mga nakitang magandang dulot nitong ating isinagawang programa, no? Kasi pwede namang pagkain ang ibigay na lang natin at hindi cash, no? 3 days bago tumama yung bagyo. Ano po yung nakita ninyong magandang epekto nito dun sa mga komunidad na madalas po naapektuhan ng bagyo? Marami dahil unang-una yung paggamit o pagbibigay ng cash ay nagbibigay puwang o opportunity sa mga tao na kuhanin, i-acquire yung kailangan nila, no? Dahil nag-iiba-iba ang kailangan, no? Iba-iba ang kailangan ng pamilya o ng tao, no? Kaya pinakamainam na bigyan mo siya ng cash na siya ang pumili ano ang kailangan. Pangalawa, naiwasan na yung pila, naiwasan na yung, alam mo na yon, yung nasasayang na mga resources. May mga experience kami na bakit daw tayo namimigay ng ng napkin, no? O yung samantalang sabi nung may edad na, wala nang gumagamit yan sa amin, aanhin pa namin yan. So mga ganon na mga actual na mga feedback, kaya yun ang pinakamainam, no? Silang pumili. Pangalawa siguro then hindi na nahihiya yung mga taong lumipat ng kapitbahay kasi may baon na sila, no? Yung dignidad, no, na mga mahalaga yon, no, na kailangan tingnan, no, na sila ay hindi na nahiya at mayroon na silang pwedeng i-share sa kanilang lilipatan, no. Tapos tingin ko yung involvement ng komunidad, yung understanding nila sa sitwasyon, yung kanilang participation doon sa pagbubuo ng plano ng mga local government units ay mahalagang bahagi yon ng participation.
sa totoo lang, yun ang nag-empower sa kanila, no? Yun ang parang nagpo-contribute para sila ay makita nilang may silbi at yung karapatan nga nila na sila ay maging bahagi at pakinggan ng opinion. Sa local government units, importante din ito, no? Dahil nag-contribute ito na mag-unburden, no? Doon sa alam mo na, di ba, pag may disaster na nangyari, parang logistically, ang daming kailangan ng isang LGU. Marami siyang dapat tulungan, Yun, at least, yung mga tao na priority na most vulnerable ay pag nag-impact ang bagyo halimbawa, hindi na nila agad-agad pinoproblema kasi nabigyan na nila ng tulong. So, maibabaling nila ang kanilang priority or yung mga gawain sa ibang mga bagay, no? So yun yung ilan na tingin namin mahalagang i-highlight dahil ito ay parang mula sa anticipation, mula sa forecast at ikaw ay nag-act, ay nabibigyan mo na agad ng solution. At sa totoong buhay, nagre-reduce siya ng impact not only physically, psychologically, yung uncertainty ng mga tao ay, alam mo yun, na-address agad, no? So yun yung mga unseen, no? Mga hindi nakikitang impact, no? Kapag ikaw ay nagbigay agad ng tulong, at certain sila, no, dun sa mga mangyayari. So siguro yun yung ilan, no? Tapos ang isa pang sigurong pwedeng i-highlight yung tulong ng awareness raising on, dahil kasto may component ito ng finance literacy, no? Yung promotion ng importance ng savings, yung pagsasama-sama, yung pagbabudget, no? Paano gamitin ang account, kasi binigyan ka nga ng account, hindi mo naman ma-maintain. Importante yon. So, yung buong appreciation, no, nung lahat ng component nito ay importante talagang maintindihan. Yon. Siguro. Oo, nako, marami talaga tayong matututunan dito kay Kuya Bong, lalong-lalo na po pagdating sa disaster risk reduction at paghahanda nga po tuwing may kalamidad at yung humanitarian response. Nako, Kuya Bong, medyo maikli yung oras po natin. Muli po, maraming salamat sa iyo, Kuya Bong, Executive Director po ng People's Disaster Risk Reduction Network. Salamat. Alright, magpapatuloy po ang Oxfam Pilipinas, dapat all equal matapos po ang ilang patalastas. Dapat all equal ng Oxfam. From Mega Manila, Philippines, Veritas 846, Kapanan, 54 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. For the Philippines, this is what a non-government organization is calling for. Oxfam Philippines. Oxfam Pilipinas. Oxfam Philippines. Oxfam Philippines. It's about changing norms. It's about changing people's perceptions and views. Sa panahon na nagsusubikap tayong ibalik ang dating sigla ng ekonomiya, importanteng kasama tayong lahat sa pag-ahon. Respect and equality. Ito ang bubuhay sa makabagong pamilyang Pilipino. Sa panahon ng mga kalamidad, mahalaga ang pagtutulungan ng mga komunidad upang mapaghandaan ang pananalanta ng mga Nasa ating mga kamay ang pagbabago. Suportahan natin ang isa't isa. Panayon mga kabataan sa layon, patuloy na titindig, maghahayag at sisikap. We mentor them. We wanted them to dream for their future.
Equal ng Oxfam. Okay, magandang hapon po. Nakikinig pa rin po kayo dito po sa Oxfam Pilipinas. Dapat all equal. Nako, partner, batiin ko lang yung ilan sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Dito po sa ating Facebook Live, binabati po namin si Enyang Portagana Aviles at gayon din po kaya Norberto Capule. Ito yung isa sa mga masugid po nating tagapakinig. Ayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay po dito po sa ating programa. So kanina po ay napag-usapan natin Kenneth, itong kahalagahan nga ng anticipatory action bilang pamamaraan upang maibsan ang epekto ng mga kalamidad sa ating mga kababayan. Ngayon naman po ay pag-uusapan naman natin yung mahalagang papel ng mga kababaihan lalo na po pagdating sa usapin ng paghahanda sa mga kalamidad. Okay, ang atin pong sunod na guest ay ang project leader ng Philippine Women Local Humanitarian Leaders. Bukod dito, siya rin ay ang direktor ng UP Center for Women and Gender Studies. Narito po ngayong hapon si Ms. Maria Aubrey Marty Villaseran. Magandang araw sa iyo, Ma'am Marty, at welcome sa aming programa. Magandang hapon, April and Kenneth. Glad to be here. Welcome po, Ms. Marby. Okay, simulan ko po, kamusta po kayo at pakikwento po sa amin ang inyong proyektong Philippine Women Local Humanitarian Leaders. Maraming salamat sa pagtanong, Kenneth. Mabuti naman ako. Medyo maulan-ulan lang ng ilang araw na. So, yung Philippine Local Humanitarian Leadership Research Project ay isang partnership between BAYI Inc. and Oxfam Pilipinas. So, ang naging layunin ng project na ito ay palitawin ng mga danas ng mga Philippine women humanitarian leaders dito sa atin para matuklasan yung mga nagiging hadlang para mamuno sa humanitarian organization sa mga babae, pati na rin yung mga iba pang kasarian at iba pang sexual orientations like LGBTQI groups. Isa rin sa mga layunin ay palawakin ang mga informal networks of women's organizations, LGBTQI organizations, at mga women leaders sa humanitarian sector. At panghuli ay makapagkalap ng datos ukol sa paksa ng women local humanitarian leadership kasi kulang ang datos natin dito. So yung proyekteng to, hindi lang naman gumamit ng interviews o kaya pang karaniwang focus groups para isagawa yung mga layunin. Na kami po ay nag-hold ng 2 local workshops, isang national workshop at isang bridging workshop at lahat ng mga ito ay gumamit ng methodology na base sa sining, tinatawag na arts-based method. So habang ginagawa itong mga workshops na to para palabasin yung mga danas ng mga participants, meron ditong pag-drawing, may pagsayaw, kwentuhan, minsan nga may masahe pa, pagtula, pag-arte at iba pa. Tapos, pagkatapos ng mga workshops na ito na ginawa sa Pilipinas, yung culmination ng project ay isang regional convening na kasama ang mga kababaihan rin in the humanitarian sector sa Bangladesh, Myanmar at Indonesia at ginanap ito sa Thailand. So marami-rami tayong naging gawain. Nako, mismo. Actually, nakita ko yung ilang mga pictures ninyo at talaga namang very interesting yung inyong naging methodology o approach sa inyong mga trainings. Opo, Miss Marby, gusto lang po din sana namin itanong, bakit po napili ng inyong grupo na mag-focus sa mga kababaihan? Ano po ba yung karaniwang sitwasyon ng ating mga kababaihan tuwing po may mga kalamidad? Sa Pilipinas kasi, lalo na sa lugar na marginalized o mahihirap na lugar, may mga pag-aaral na lumabas na nakapansin na mas marami ang mga kababaihan bilang first responder o unang tumutugon sa disaster or sa panahon ng sakuna. Aakalain mo mas mga lalaki kasi 'di ba? Parang assumed na sila yung may lakas, pero pagdating sa pag-organisa at mga babae yung first responders. Pero miski first responders pa sila, kadalasan hindi sila sumisweldo for this at wala namang, as I said, wala naman silang formal positions or positions of authority bilang responders. And then dito sa Pilipinas, una sa pagresponde ay ang mga lokal na organizations na mostly mga kababaihan rin yung nagpapatakbo, and a few studies have shown, pati yung mga LGBTQI groups very active rin dito.
So during disasters, yung mga women's organizations, local governments or LGU, civil society at community organizations, actually kasi sila yung on the ground, no, yung sila yung mga first responders, at sila rin ang nagpupuno actually eventually ng mga kakulangan ng pambansang gobyerno or national government pagdating din sa disaster. When it comes to, alam naman natin na yung disasters rin na ito, lalo na yung natural disasters na most of them dahil sa climate change. So madami ring mga networks ng grassroots women na active, no, sa pagtugon sa climate change at pati na rin sa community resilience. And I think this is because if we're going to think about it, no, traditionally mga babae yung iniisip na keepers, no, or taga-alaga ng culture, ng religion, pati na rin ng community, no. So parang so nakikita rin sila as people na pwede magresponde nga during times ng disasters. Although yung kalungkutan nga doon, hindi sila na-acknowledge. Actually, kapag tinignan mo yung studies, very little yung lumalabas na mga studies about this na yung mga women in humanitarian leaderships. Ma'am Barbie, kadugsong po nito. Sa inyong karanasan at pananaliksik, ano po yung kahalagahan, no, at ang papel ng mga kababaihan pagdating sa paghahanda tuwing may mga kalamidad at humanitarian response? So, yung mga lumabas, no, sa both sa literature review namin and dito sa mga workshops na ito, hindi nga yung na-mention ko na kanina, malaki ang kanilang contribution sa disaster response pero kadalasan hindi napapahalagan dito. Kunyari na lang, no, eto funny to kasi yung mga babae na kasama namin sa workshops, no, sinabi na one of their strengths, no, ay ang kanilang pakikipagkapwa at connection to the community, which I already mentioned. Pero kadalasan, ito yung nang hindi masyadong pinapahalagahan, no. Kadalasan yung tinatawag dito sa connection at pakikipagkapwa na to ng mga kababaihan. 'Di ba kadalasan binabansagan ito na maritesan? Diba? Kasi parang parang you take pains na alamin ang nangyayari in your community at makipag-connect. Pero kadalasan, kapag titingnan in another way, pagmamarites, no? Pero yung nakita namin sa studies, no, ang mga connection na ito sa komunidad, pati na rin yung connection sa mga pribadong ahensya at grupo, ay nagre-resulta actually in projects, no, na sumusuporta na sa communities. At napaka-importante sa mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna. So lumalabas din sa aming workshops na yung kamustahan, pakikialam, yun nga lagi sinasabi na Marites, ay form rin ng diskarte na tumutulong sa awareness raising, di ba? This is how you transfer information in communities and in families and di ba? Kakamusta, pangingialam, di ba? So awareness raising sa mga communities na nagagawa nito tungkol na, tulad na lang sa mga issues ng gender-based violence, mental health, pati na rin kalusugan at kaligtasan sa panahon ng disaster. Tulad na lang ng COVID, no? Siguro naranasan nyo to na in spite of the fact na in isolation tayong lahat. Sa papang Marites, di ba, na nalalaman natin yung nangyayari with everyone and it's somehow a comfort to us na parang to know na safe ito. Tapos kung may maitutulong tayo sa kapitbahay natin na kunyari nagkaroon ng sakit, no? So, isa to sa mga ways by which hindi masyadong pinapahalagan pero pinapakita na napaka-importante ng role ng babae actually. And may unique contribution rin sila sa society because of it. Yung usually na tinitingnan na way of emotional and community connection nila na tinitingnan as not so good actually works to their advantage. Tapos yung sinabi ko nga kanina kasi tinitingnan din na ang pangangalaga sa pamilya ay komunidad traditionally, no, ay natural, and I say this with quotation marks, no, natural na papel ng mga babae sa lipunan. Di ba yung iniisip na natural mo nang ginagawa, usually hindi napapahalagahan yan kasi ina-assume na dapat ginagawa mo na lang, di ba? So, hindi sila binabayaran dito. Miski first responder sila, no? Or sila yung hinukugutan in times of it. Hindi sila binabayaran or binibigyan ng tamang suporta para pangalagaan yung kanilang sarili. Kasi nga, iniisip, dapat nyo naman talagang ginagawa yan.
Actually, yung isa pa, yung, connected to this, napaka-interesting na lumabas sa workshop. I'll tell you about this activity. Isa sa mga activities namin, tinanong namin sila kung kayo ay babayaran sa humanitarian work na ginagawa nyo, magkano ang sisingil nyo na sweldo? Dahil ang humanitarian work na traditionally tinitingnan na something na dapat mo lang ginagawa, ang dami nung una sa kanila nagsabi, no, it's priceless, alam mo, hindi kami kailangan bayaran. Pero sabi ko, pero eventually parang napalabas na, pero meron rin kayo commitments to family. Kailangan nyo rin mabuhay. Kailangan for your, di ba, for your well-being. So kung totoo, kung gano'n yung kukonsider natin, magkano kailangan ibayad sa atin? Saka pa lang nila nalabas kung magkano kasi according to their needs. Na hindi rin malalaki yung inano na sweldo. So hindi nila mahiwalay from that assumption na it's natural. So hindi naman dapat talaga, alam mo yun, mabayaran or even parang mapahalagahan yung ginagawa nila. Sige, Miss Marvin, maganda talaga itong usapin natin ngayon. No? Marami pa po kaming gustong itanong sa inyo, pero bago po yan, no, tayo po muna ay magko-commercial break. Pero bago po yan, panoorin po muna natin itong Bright Spot Report po na ito mula po sa aming kasama na si Eliza Ricaro. Inumpisahan ng Oxfam Pilipinas, katuwang ang mga partner nito ang pagpaplano para sa bagong proyekto na naglalayo na masolusyonan ang matinding kagutuman at kahirapan sa bansa. Ang proyektong Spaces na ipapatupad sa 11 lugar sa bansa ay may layunin na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan para magpatupad ng mga batas na magpapaigting sa seguridad sa pagkain at nutrisyon. Bukod dito, nais rin ng proyektong ito na maisulong ang social enterprises bilang pamamaraan upang masugpo ang kahirapan sa bansa. Sa pamamagitan ng proyektong ito, nais rin na maipalaganap ang batas na naglalayon na mawakasan ng child marriage sa bansa. Ang proyektong Spaces ay nakikitang daan upang mapaigting ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo at magbigay ng boses sa ilang sektor gaya ng mga kababaihan at kabataan. Ito ay ipapatupad ng Oxfam Pilipinas, Galing Pook, Institute for Social Entrepreneurship in Asia, at Agrea sa munisipalidad sa Metro Manila, Albay, Eastern Samar, Leyte, Surigao del Norte, at Agusan del Norte. Ang proyektong ito ay suportado ng gobyerno ng Australia. Para sa Patas na Bukas, ako si Eliza Ricaro. Parte ng aming livelihood ay ang seaweed farming. Masasabi namin stable na ang aming livelihood na seaweed farming kasi yan ang aming nakagawian mula noon at hanggang ngayon. Nagpatawag ang DRR office ng Kinapundan. Sinabi nila na karamihan sa mga magiging beneficiary ay yung mga lowland barangays. Kaming mga taga-upland barangay na kung saan prone kami pagdating sa mga bagyo kasi high-risk area kami. Pag dumarating ang bagyo, naapektuhan ang aming pananim, nagkakasakit ang aming seaweeds, at lalo na ngayon dumating ang pandemya. Ang Gambelo Women's Association ay binubuo ng kababaihan. Naging kaparte po kami sa pagplaplano at pag-i-implement ng Oxfam Alert Project. Natulungan kami ng Alert Project kung paano magpalakad ng aming association, mag-savings, ipinakilala nila kung ano ang kahalaga ng insurance. Importante ang women's empowerment sa mga kababaihan para mas maipakita nila ang kanilang mga kakayahan at magkaroon sila ng self-confidence sa kanilang mga sarili. Napakalaking tulong. Mula noon, 0 casualty na ang aming barangay at hindi lang ang aming barangay, pati ang munisipyo ng Kinapundan.
Okay, magandang araw po. Nakikinig pa rin po kayo dito po sa Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Ayan, binabati pa rin po namin yung mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa ating Facebook Live. Ayan, kasama pa rin po natin si Ms. Marby Villaseran, ang project leader ng Philippine Women Local Humanitarian Leaders at Director din po ng UP, no, Center for Women and Gender Studies. Ayan, kanino po, no, Ms. Marby, napag-usapan po natin yung ilang mga balakid na kinakaharap po ng ating mga kababaihan, no, para sila po ay makapag-participate, no, pagdating po sa pag-responde nga po kapag may mga kalamidad. Ang tanong naman po namin siguro ngayon, Ms. Marby, paano po ba natin masusuportahan, no, yung iba't ibang grupo, ganun din po yung ating gobyerno para po mas palakasin, no, o paigtingin yung leadership ng mga kababaihan, lalo na sa usapin ng paghahanda, no, tuwing may kalamidad at humanitarian response. Ang ganda ng tanong na yan, no? And actually, yung pagsagot rin sa tanong na yan, huhugutin ko dun sa mga sinabi mismo ng mga babae na nakasama natin at LGBTQI, no, na nakasama natin doon sa ating workshop. Sila mismo ang naghain nitong mga rekomendasyon na to kung paano mas ma-improve ang situation, no? So first, yung sinabi nila, sana may insurance at emergency funds kapag ang humanitarian workers ay nade-deploy sa panahon ng krisis, no? Napaka-importante nito kasi it's no small matter na bigla kang lumusong doon while in the meantime, no, parang thinking about your own family and your own community. Tapos, maganda rin, sabi nila na isama ang mga babae na galing sa iba't ibang sektor. So, yung mga babae na PWD, yung mga trans women, at iba pang mga kasarian sa pagdedesisyon at paggawa ng polisiya. Kasi iba-iba yung danas ng mga babae, di ba? Hindi porket babae kayong dalawa, for example, pareho na experience natin. For example, tayong dalawa April, no? Vastly different, no? Yung kung ano yung dinadanas natin sa buhay. At ito ay nabe-base, no, sa kunyari ating edukasyon, ating kung saan tayo nanggaling sa Pilipinas, di ba? Mga nakaka-apekto to. So, kailangan well-represented, no? Hindi porket may isang babae doon, nire-represent niya na lahat. As much as possible, kung magkukonsulta ka sa iba't ibang parang women from different sectors, no? Tapos maganda rin na isa nilang naisip na I think magandang gawing programa sana is yung financial security, no, sa pamamagitan ng livelihood programs para sa mga humanitarian workers. Kasi hindi, alam mo yon, para mapangalagaan rin nila ang sarili nga nila at pamilya nila. At mga programa rin sana raw ng gobyerno na mangangalaga sa kalusugan. Kasi mabigat na trabaho ang humanitarian work, no? So, hindi lang in terms of physical health, pero pati na rin mental health ng mga humanitarian workers ay sana mapangalagaan sa pamamagitan ng mga programa na ito. So, ito yung mga lumabas doon. Ma'am Barbino, ano naman po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig, lalo na po sa ating mga kababaihan? Napaka-importante po, no, na makilala ang mga kababaihan at ibang gender minorities na leaders rin para sa humanitarian leadership. Gaya na nasabi ko nga, malaki ang kanilang contribution, no? Paulit-ulit ako kasi nga wala sa literature, hindi masyadong naririnig, even if, kasi nga assumed na dapat na andyan lang sila. Ang hindi ko siguro na-mention rin kanina, the funny thing is, even though sila yung first responders and people on the ground, kadalasan habang tumataas na in leadership positions, pwede kasi na mapapasok sila in an organization pero laging on the ground lang yung entry level. Habang tumataas na uubos na sila. Kaya nga ito, yung project is women humanitarian leadership. Ang inuusisa yung leadership sector na yun, no? So hindi sila masyadong nare-represent doon. So napaka-importante, no, na makita yung mga balakid sa kanila at makahanap ng ways by which itong mga balakid na to ay mawala or ma-eliminate, no? Importante rin, as I said, yung representation in policy as well as decision-making bodies. Kasi kapag kasama ang mga babae sa decision-making, di ba, mas lalawak yung pag-intindi natin at awareness sa iba't ibang danas ng mga tao. Parang hindi lang sa
hindi lang sa mga babae rin naman, pati yung mga lalaki, kasi itong ibang babae na to, posibleng may mga anak rin na, at mga asawa at mga kapatid, no, na pinangangalagaan rin. At para, importante rin ito na kasama sila in decision-making bodies para makatulong na maging mas inclusive at effective yung mga efforts pagdating sa disaster response. Kasi sila nga mas on the ground kapag nagre-responde sa disasters, no? Para naman sa mga babae, naku, huwag kayong magpatalo, let's go. Ang hirap rin na sabihin na let's go when alam ko na ang dami rin nating mga iniisip, no? Ano sa atin, multiple burdens ang mga babae. Pero importante rin na malaman nyo na marami tayo na nagsisikap na itaas ang status ng mga kababaihan sa lipunan, not only of those who are privileged women, but lalo na yung mga babae sa laylayan. So sana magsama-sama tayo para i-improve ang kanilang mga kabuhayan at bigyan at ma-encourage sila to take on leadership positions in their communities. Opo, maganda po yung nabanggit ninyo, Ms. Marby, yung multiple burdens. Naku, alam po natin, marami po sa ating mga kababaihan, no, na talagang hindi sila nakakapag-participate dahil marami silang responsibilidad sa bahay, no, na dapat hindi naman po talaga nila responsibilidad lang, no, na dapat responsibilidad din po ng iba pa pong miyembro ng pamilya, lalo na po ng kanilang mga kasama or kapartner sa buhay. Opo. Kanina po nabanggit niyo yung policy, meron pa po tayong kakaunting oras na naiwan. Gusto ko lang pong itanong sa inyo, no, kung meron kayong partikular na polisiya na inirekomenda na baka gusto po nating maipasa or ma-amend para po mas mapaigting po yung leadership po ng ating mga kababaihan pagdating po sa humanitarian response or any program po in particular. Actually, maganda naman na sundin lang natin yung Magna Carta of Women. No, yun actually is a law that if we only follow it, hindi naman ibig sabihin ng alam mo yun, uplifting women, kailangan maibaba ang mga ibang sektor, no, or ibang kasarian. Kasi pwede namang sama-sama tayong tumataas, di ba? Yung sabi nga nila, rights is not pie, no, or cake. Na kapag nabigyan ng mas marami yung isa, nauubos for the others. Kaya na lahat-lahat yan. We can all take advantage of having equal rights and enjoying human rights, no? So yun, parang yung Magna Carta of Women, and sana yung SOGI Equality Bill rin, sana mapasa rin siya kasi ito mas inclusive na bill ito because everyone has SOGI, no? Lahat tayo may sexual orientation, gender identity, and expression. So yun. Yes. So basic human rights if we follow it. Yeah? Opo. Nako, maraming salamat po sa inyo, Ms. Marby Villaseran po, no, na director din po ng UPCWGS po at project leader ng Philippine Women Local Humanitarian Leaders. Okay, maraming salamat, partner. Nako, maganda yung naging talakayan natin ngayon, no, bukod sa alam po natin na napapanahong dahil ngayon po ay buwan ng National Disaster Resilience Month, no, alam din natin meron din tayo pinagdadaan ng bagyo sa ngayon. So magandang na pag-uusapan natin yung issue po ng paano natin mapapaigting, no, yung lalong-lalo na po kanina kasama natin si Ms. Marby, yung mahalagang papel ng mga kababaihan pagdating sa disaster risk reduction. Po, napakaganda ng discussion, April. Actually, nakaka-inspire din, no? Marinig yung mga kwento ni Kuya Bong and Barbie, and also particularly about doon sa anticipatory action, no? Ano yung mga pwede nating magawa bago yung sakuna para mas mabawasan, no, yung mga pinsala, no, na maaaring magawa ng mga disasters o ng sakuna. Ayun, nakakatuwa. Maganda, napakaganda ng ating discussion ngayong hapon. Oo, naku, maganda yung sinabi mo, Kenneth, no, bakit natin aantayin tumama yung bagyo, no, bago tayo gumalaw, kung pwede naman natin gawin, no, bago pa man ito tumama, no, sa ating komunidad. Naku, maraming salamat din sa iyo, Kenneth, no, sa pagsama sa akin dito sa isang oras nating programa. So dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po si April Abelio Bulenadi. At ako naman si Kenneth Lizon, na nagpapaalala na dapat lagi po tayong handa dahil ang komunidad na listo ay iwas peligro. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan
pakinggan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam. Hanggang sa muli, tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Sumainyo ang katotohanan.